At handa na po ako sa inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, mayroong mga mayayamang bansa gaya ng Australia, France, UK, na strict yung kanilang implementation doon sa batas nila na nag-impose doon sa pag-iikpit sa social media access ng mga minors kasi sa issue ng cyberbullying, mental health. Nakikita po ba ng Pangulo na kailangan ding repasuhin ng Pilipinas yung access ng mga bata sa social media and eventually humiling sa Kongreso na magkaroon ng batas tungkol dito? Actually, napag-usapan po yan na nai-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. May effort po ba ang Pangulo na makapag-uusap sa Congress para mabilis na maisulong ito, Yusek? Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV. Nasagot na po doon sa online games. Doon na lang po sa dagdag na budget na para doon sa mga public schools, para doon sa sinasabing mga well-trained na security guard. Bukas po ba dito yung palasyo na mabigyan sila ng dagdag na pondo para dito? Yan po ay naitanong din po natin at kung kinakailangan po talaga ay kailangan po magdagdag ng budget. Pagka ito po ang pinag-usapan natin para po sa seguridad ng ating mga kabataan at mga mag-aaral. Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH. Yusek, dahil nga po dun sa Tacloban shooting incident at sa iba pang school-related violence na kinasasangkutan ng mga menor de edad, nabuhay yung debate sa kung dapat bang ibaba yung age of criminal liability. Si Senator Robin Padilla, sabi niya, ang tanong niya, may special session kaya yung kanyang panukala tungkol doon. Ang Malacanang po ba nakikita yung pangangailangan na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act? Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at para sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Doon po sa mga tumututol, mga nagsasabi na hindi kailangan. Ang sinasabi po, kailangan ay ipatupad na mabuti yung batas. At isa po dun sa naging nakapaloob dyan yung mapondohan, halimbawa yung child caring institutions. Na pagtutuunang pansin po ba ito ng pamahalaan? Ganito yan eh. Itong batas po natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay 15 and below, definitely, wala kang criminal liability, pero may mga interventions na gagawin para ikaw ay yung attitude, behavior mo ay makorek. Ang tingin natin na medyo may pagkukulang dito dahil pag inisip natin na 15 and below, hindi na kinakasuhan. Pinapakawalan na lang. Nawawala yung pagpapa-implement, pag-i-enforce nung sinasabing intervention. So isa yan sa nakikita natin na kakulangan. Pero nakikita rin po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan. Lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas agapayan natin ang mga kabataan. Doon po sa binanggit ng PNP kanina na tinitingnan nila yung 12 years old, ano po ang posisyon ng Malacanang doon? Sa ngayon, walang posisyon ng Pangulo kung anong edad. Pero kung ang sinuggest nila ay 12 years old, ito ay reasonabling edad. Follow-up question mula kay Alexis Romero. Okay na? Okay. Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Yusek, other matters po. Did Russia ask for anything in return or in exchange for the release of the 24 detained Filipinos? Wala po. Sa bilateral meeting,
inopen lang po ng Pangulo ang patungkol sa 24 Filipinos na nakadetain sa Russia. And at tayo na ito ay nabanggit ng Pangulo. Ito kasi ay bandang dulo na bago magtapos. Of course, hindi natin inaasahan at hindi din naman inaasahan agad ng Pangulo kung ano yung magiging response ni President Vladimir Putin. Pero ikinagulat na nga niya na may mga Pilipino na nasa Russia. At agad-agad niya sinabi na patitignan kung anong estado ng mga kababayan natin doon. At bibigyan ng solusyon ng naaayon sa batas at naaayon din naman sa polisiya. Dahil sinabi ng Pangulo bago niya ito hilingin ay pinauna niya na nirerespeto ng Pilipinas ang batas at polisiya ng Russia. Pero naging maganda po ang response ng Russia, ni President Putin dahil napauwi po agad ang ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, isang buwan na lang bago ang nakatakdang SONA ng Pangulo. Kamusta po ang paghahanda po? Naghahanda naman po. Naghahanda naman. Of course, definitely. Alright, follow-up question po. Last SONA, ang pinaka-magical word na binanggit ng Pangulo ay mahiya naman kayo. Ang tanong po ng bayan, nahiya na po ba ang sino man dapat na mahiya? At kasunod po na tanong, may katagang galing sa palasyo, managot ang dapat managot. Considering the fact na hindi pa rin nahuhuli po si former Congressman Zaldico, na-achieve na po ba, confident po ba yung palasyo na nakamit na yung hangarin sa transparency and accountability? Patungkol po sa unang tanong, tungkol sa nahiya na ba sila? Hindi po ang Pangulo at ang Palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Dahil yung iba naman ay hindi pa umaamin. Pero sa tingin natin, yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila. Pero ang managot ay dapat na managot. Of course, nandyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Pero hindi man nahuhuli, tama po ba? Ano yung sabi niyo? Si Zaldico, di man pa nahuhuli si Zaldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya na 2018 pa lang ay meron ng issue tungkol sa flood control projects at meron na rin issue tungkol sa ghost projects ng 2020. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan at mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Okay, sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Okay. Times. May follow-up question yata. Sino po ba ang binabanggit ni Congressman Andaya na hindi naimbestigahan at hindi mga napanagot? Taong 2018? Taong 2020? Sino ba ang napanagot? Sa panahon lang po ni Pangulong Marcos Jr., nagkaroon ng malalimang pag-iimbestiga patungkol dito. Tina. Yan, good afternoon, ma'am. Ma'am, the President yesterday mentioned that muli na pong magkakaroon ng pondo ang flood control projects. Isasama na po ito sa National Expenditure Program for 2027. Kasama na po ba dito yung mga pinahintong questionableng flood control projects? Depende po. Kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan pong pondohan. Paano po kaya masisiguro na hindi na po mauulit yung massive corruption na nangyari in the past? Yan po ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto. In ma'am. Ma'am, on another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagkikriticize dito. Ang reaction po. Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nagkikriticize
Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But if ever may masuspend, kritiko, at least hindi na EJK. Buhay pa rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin? At tingin po natin ito ay nasa lahi na nila. Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, tama ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang pangulo naman nung siya nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto, yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay nito sa publiko? Especially it came from the second highest official in government. Katulad po at uulitin ko, kapag ang Vice Presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Kung kayo mismo nakakakita na hindi maganda, para sabihin ito, mula sa pangalawang mataas, nag-occupy ng pangalawang mataas na posisyon. Ibig sabihin, mali ang kanyang ginagawa kahit ito ay pabiro. Thank you, ma'am. Okay, sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang hapon po, Yusek. 2 weeks before the start of the impeachment trial, naglabas po si Vice President Sara Duterte ng accomplishment report na doon po nakadetalye yung mga nagawa ng kanyang opisina for the past year. Ano po ang komento po ng Palace po doon sa mga kanyang accomplishments? Okay. Noted. Part po noon sa kanyang accomplishment report, sinabi po niya na mas nahihirapan siya na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga baseless criticisms at mga systematic attacks laban po sa kanya. Siguro talagang challenging sa kanya ang mga ganitong klaseng report kasi ang pagre-report sa taong bayan hindi naman nakukuha sa numero lamang. Tandaan natin, ang kanyang mga pagre-report, pinupuna na noon pa ng COA, ng Commission on Audit, katulad nitong 3.4 million pesos patungkol sa magnegosyo taday. Okay, ito yung patungkol sa 4,400 plus entrepreneurs as supported. Pinuna ito ng COA at sinasabi na ito ay walang mga feasibility studies, walang evaluation ng DTI at ng Philippine Deposit Insurance Corporation, walang written agreement prepared by the OVP with the PDIC and DTI. Mga bagay na dapat na isinasagawa, otherwise ikaw talaga ay mapa-flag ng COA. At meron pa pong mga na-flag na mga tungkol sa distribution ng mga ayuda. Kulang-kulang ang listahan ng mga rice beneficiaries, walang mga situational reports or mission orders na magsusupport sa pamamimigay ng mga ayuda. So, tingin natin, hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
Hi, ma'am. We know the palace doesn't want to intervene in the impeachment trial of the vice president, but what does Malacanang make of the defense team's wishes to omit or remove 28 documents from the prosecution's presentation of evidence? Isa po dito yung SALN ng bise on specific years, and we know how much value SALN holds as seen in the conviction of Corona before. Katulad ng sinabi mo, hindi naman makikialam ang palasyo, ang administrasyon, sa magiging trabaho po ng Senado. Pero sa ating pagkakaalam, ito yung pinaka-core eh. Ito yung pinaka-meat ng kaso, ng complaints laban sa kanya tungkol sa di umanong unexplained wealth. So, kung pinapatanggal niya ito, papaano niyang maipapakita sa bayan na siya ay tuwid at malinis at walang unexplained wealth? And follow-up lang po dun sa pagtawag niyo po ng reasonable dun sa edad na 12. Is that a confirmation that Malacanang is for the lowering of the age of criminal liability? Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad. Pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo. Pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po. Okay, sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, meron pa rin po. Ito, terorista, di umano ang nagsagawa. September 2016. Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisolba or ma-counter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016. 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon.